Ang Sumpa ng Bahay sa Burol, isang horror story tungkol kina Kesya at Armando. Chapter 1, Ang Paglipat. Isang maulang hapon nang dumating sina Kesya at Armando sa lumang bahay sa dulo ng Burol sa baryo ng San Esteban. Buntis si Kesya ng 7 buwan. Malaki na ang kanyang tiyan at hirap na siyang maglakad ng matagal. Si Armando naman ay isang tahimik ngunit masipag na lalaki na nagtatrabaho bilang mekaniko sa bayan. Sigurado ka bang dito tayo titira? Mahina ngunit may kaba na tanong ni Kesya habang pinagmamasdan ang bahay. Ang bahay ay luma, ang pintura nito ay kupas na, ang bubong ay kalawangin, at ang mga bintana ay tila matagal nang hindi nabubuksan. Ngunit mura nila itong nakuha. Sandali lang naman ito, sagot ni Armando habang binubuksan ang gate. Hanggang makapag-ipon tayo para sa mas magandang bahay. Tahimik si Kesya, hindi niya maipaliwanag. Pero mula nang makita niya ang bahay, ay parang may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Habang binubuksan ni Armando ang pinto, biglang umihip ang malamig na hangin. Kriyak! Dahan-dahang bumukas ang pinto. Madilim ang loob. Hello? Tawag ni Armando. Walang sumagot. Pumasok sila. Sa loob ay makikita ang lumang sala, isang kahoy na mesa, at isang hadang papunta sa itaas. Habang naglalakad si Kesya, papasok, biglang sumipa ang sanggol sa kanyang tiyan. Ay, napahawak siya. Ayos ka lang? Tanong ni Armando. Oo, parang biglang gumalaw si baby. Ngunit hindi niya sinabi kay Armando ang naramdaman niya. Hindi iyon simpleng galaw. Parang takot ang naramdaman ng bata. Chapter 2, Ang Unang Gabi. Unang gabi nila sa bahay. Walang kapitbahay sa malapit. Si Armando ay mahimbing na natutulog, pagod sa pag-aayos ng bahay buong araw. Ngunit si Kesya ay hindi makatulog. May naririnig siya. Tok, tok, tok. Parang may kumakatok. Napaupo siya sa kama. Armando, narinig mo ba iyon? Walang sagot. Humilik lang ang asawa niya. Muling narinig ang tunog. Tok, tok, tok. Ngunit ngayon ay mas malinaw. Hindi sa pinto. Nanggagaling ito sa ilalim ng sahig. Biglang kinabahan si Kesya. Dahan-dahan siyang bumangon. Naglakad siya palabas ng kwarto at pababa ng hagdan. Madilim ang sala. Tanging ilaw ng buwan mula sa bintana ang bigay ng liwanag. Hello? Mahina niyang sabi. Walang sumagot. Ngunit muli niyang narinig. Tok, 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 tok. Ngayon ay mas malakas. Parang may nakakulong sa ilalim ng bahay. Napahawak siya sa kanyang tiyan. At doon niya narinig ang isang mahinang bulong. Isang boses ng babae. Tulungan mo ako. Malaki ang mga mata ni Kesya. Sino ka? Tahimik muli ang bahay. Pagkatapos ay biglang bumukas ang isang maliit na pinto sa sahig na hindi niya napansin kanina. Isang pinto papunta sa basement. Chapter 3, Ang Basement. Kinabukasan, ikinwento ni Kesya kay Armando ang nangyari. Ngunit natawa lang si Armando. Baka nanaginip ka lang, sabi niya habang nagkakape. Ngunit hindi kumbinsido si Kesya. May pinto sa sahig, papunta sa basement. Basement? Nagtatakang sabi ni Armando. Lumapit sila sa sala. Ngunit nang tingnan nila ang sahig, wala. Walang pinto. Walang kahit anong bakas. Sinabi ko naman sayo, sabi ni Armando. Ngunit habang nagsasalita siya, biglang kumalabog ang dingding. Tug! Pareho silang napalingon. Mula sa dingding ay parang may kumikiskis na kamay mula sa loob. Dahan-dahan may lumabas na mga lumang salita na
nagsasalita. Unti-unting nabuo ang mga ito. Habang nanginginig si Kesya, binasa niya ang nakaukit. Iligtas mo ang anak mo. Biglang sumipa ng malakas ang sanggol sa tiyan niya. At mula sa itaas ng hagdan, may narinig silang mabagal na yabag. Tap, tap, tap. Ngunit alam nilang dalawa ang nakatira sa bahay, at pareho silang nasa baba.